Okay, magandang happy Sunday po sa ating lahat. Araw ng pamamahinga. Yes, araw po ng ating pamamahinga. Pero yung mga issue ay hindi nagpapahinga. Natatawa ako tsaka natatawa na naaawa. Dito po sa pag-usapan natin mga kababayan, itong dalawang DDS vloggers na mga ex-military men. Alam na din, for sure alam na nyo ito kasi ngayon pinag-uusapan, masyado nang pinag-uusapan. Pero ito kasing si Dado Clemente na ex-PMAyer. Ayoko masyadong mag-dwell sa kanya kasi nayayabangan ako sa kanya na parang nawawala sa sarili. Gusto ko pagtuunan ng pansin ngayon itong si General Macanas kasi medyo matagal na itong nag-vlog at saka dati pina-follow ko yan. Hanga ako dyan kasi nga mabait siya at saka yun nga dating military kasi medyo malapit ang loob ko sa mga military, sa mga uniformed sector of our citizenry. Bilib ako sa mga yan. Para sa akin, ang tingin ko sa kanila ay mga bayani. Kaya lang ngayon, itong pangyayari ngayon na ito, medyo nabasa ang papel nila. Sa paningin ko. Para sa akin, ako naman yung nagbibigay ng opinion Itong mga sinasabi ko ay opinion ko. Ngayon, noon po kasi, nung una, okay naman po yung mga pagbablog nito ni General Macanas. Okay naman. Kaso, mula po nung, alam ko na, hanga siya kay Maharlika. Sabay kami noon na pinapalo niya si Maharlika, ako rin pinapalo ko rin yun. Dati. Matagal na. Kaso nung nung hindi ko na nagugustuhan yung mga pinagagagawa ni Maharlika sa vlog niya, tumigil na ako sa pagpa-follow. Pati itong si General Macanas, hindi ko na rin siya pinapansin, hindi ko na pina-follow. Dati yung pangalan ng channel niya is yung TVSG. Hirap mahirap tandaan. Buti pinalitan niya ng The General's Opinion na mas may name recall, mas mare-recall, mas maganda pakinggan. Matagal ko na siyang hindi na napapanood dahil tumigil na nga ako. Tapos ito ngayon, nagulat ako dito na. Very recent lang. Nito ngang nagkakaanuhan na yung mga tungkol na sa destabilization rumors. Dahil bigla siyang nag-appear sa timeline ko. Kaya pinanood ko. So yun nga po, nagulat ako kasi talagang mapapansin mo na talagang super follower talaga siya ni Maharlika. To the point na ang mga terms na ginagamit ni Maharlika ay ginagamit niya na rin. Kagaya nung kuting ng norte, yung mga salitang mga gurgur, yung trililing. Lately lang, mga about a week ago lang, sa tagal nang hindi ko na siya pinapanood, ngayon na lang talaga. Nagulat ako kasi talaga pala, sabi ko, sa tagal ng panahon na hindi ko na siya pinapanood, grabe na pala yung pagbabago niya. Ang laki po ng ipinagbago. Talagang super loyalista na talaga siya ni Maharlika. Na itong mga terms ni Maharlika na pangkanto, mga pangpalingkera, my God, ginagamit na ng isang
ex-military, isang dating general. Nakakawalang respeto po, sa totoo lang. Nakakawalang respeto. Hindi po bagay sa isang dapat ay kagalang-galang na matandang retired general na maggagamit ng mga napaka-cheap na mga pangkanto-kanto, mga bastos na salita. At ang paggamit niya po ng kuting ng norte, hindi lang binabastos niya po yung Pangulo. Yung Pangulo ang binabastos niya. Alam nyo kasi, kapag binabastos mo ang Pangulo, hindi lang yung taong Pangulo ang binabastos natin, kundi yung opisina mismo ng presidente. Regardless kung si Bongbong Marcos yan, the office of the president mismo ang dinadown mo, ang binababoy. At ito, talagang nawala na po ang respeto ko dito sa retired general na ito. At ngayon, yung narinig ko talaga sa kanya na mas lalong nawala ang respeto ko sa kanya, yung nagsasalita siya na nag-withdraw na rin siya ng support sa Bongbong Marcos, sa Pangulong Marcos. Kasi yung huling video na panood ko sa kanya months ago, doon ano pa siya, support pa siya kay BBM. Na doon nga niya sinasabi na malaki ang utang na loob niya sa pamilya Marcos, lalo na kay Apo Lakay. Dahil ginawa siyang scholar, silang mag-asawa. Siya mismo nagsabi na kung hindi dahil sa scholarship na inaward sa kanila ni Apo Lakay, hindi sila makakatapos ng pag-aaral dahil walang-wala sila. Both silang naging mag-asawa. Tapos ngayon ito ang igaganti-ganti nitong taong ito. Alam nyo, itong si General Macanas, na dapat sana ay karespe-respeto, nasira. Alam nyo, General Macanas, nasira kayo. Nasira yung pagkatao ninyo dahil sa kakapakinig ninyo kay Maharlika. Doon nyo yan napulot Masyado kayong para na kayong na-hypnotize ni Maharlika. Up to the point na pati mga kababuyan niya, mga kabastusan niya, yung mga terms na ginagamit niya, ginagamit nyo na rin. Para kayong walang pinag-aralan yan. Para kayong hindi dating profesional. Parang hindi kayo general. Walang disiplina. Diba ang mga military men, mga uniform personnel, sila ay epitome of discipline. Pero ito, talaga pong nagulat ako mga kababayan, nito lang, dahil talagang sobra na ang ipinagbago niya. Talagang nawala na ang paggalang niya sa Marcos. Nawala na pati yung pagtanaw ng utang na loob doon sa ama na nagpaaral sa kanya. Ama nitong Pangulo ngayon na gusto niyang patalsikin at kanyang binabastos. Alam nyo, nagpapasalamat po ako ngayon kasi maaga po akong tumalikod sa panonood sa vlog ni Maharlika. Dahil kung hindi, kung nagpatuloy ako, kasi noon, para rin akong echo ni Maharlika yung mga very early videos ko. Kung ano yung content ni Maharlika, yun din ang content ko. Kaso
Kaso later on, hindi ko na talaga nagugustuhan dahil masyado ng below the belt, masyado ng pambabastos. Hindi ko na ma-carry yung kabastusan niya. Yung tuwing magbablog napakagaan ng bibig niya na magsasalita ng mga magmura. Na ngayon parang naniniwala ako doon sa napanood kong vlogger na may guest na nagsabi na dating pokpok ito si Maharlika. Kasi yung pag-uugali niya ngayon ay parang ganun. Karamihan po kasi sa mga ganung klaseng babae, ganyan ang kilos, ganyan ang magsalita. Balik tayo kay General Macanas. Siguro naman General Macanas, matatauhan na kayo. Dahil dyan sa kaka-follow mo kay Maharlika, ayan, napahamak katuloy. Yang destabilization na yan, yung pananawagan na yan sa mga kapulisan at military, narinig ko yan kay Maharlika. Madalas niyang isigaw dyan sa tuwing mag-content siya ng mga masasama tungkol kay Bongbong Marcos, gusto niyang patalsikin at nananawagan po siya sa mga military at mga pulis. Mga sir, ano bang ginagawa ninyo? Yan, mga ganyan ang mga terms niya eh. Doon niya yun napulot nito ni Macanas. Ito namang si General Macanas na ito, my goodness, mga kababayan, matanda na ito. Senior citizen. Mas matandang di hamak kay Maharlika. Halos anak na nga lang niya si Maharlika eh. Pero nagawa pang na-impluwensyahan siya ng ganito ka-cheap na babae. Nagmukha na rin kayong pukpok, General Macanas. Tapos ngayon, napahamak ka. O di ba ngayon, hinahunting ka ng mga pulis? Dahil aarestuhin ka, kakasuhan ka. Dahil dyan sa katabilan mo, na napulot mo rin kay Maharlika. Alam mo ang tingin ko sa inyo ngayon, General Macanas? Napakabobo. Para tuloy nagtataka ako kung paano ka naging general? Para kasing hindi naman dapat ganyan ang karakter ng isang military general. Ang cheap. Cheap. Bobo. Tingnan mo ngayon. O ngayon di umiiyak ka? Hinahunting ka raw ng mga pulis. Bakit? Nasaan ka ba, General Macanas? Nagtatago ka na ba? Ba't ka magtatago? Nung nakaraang araw lang, ang tapang-tapang mo eh. Sabi mo, malapit ng the end sa kuting ng Norte. Biruin mo yung tawag mo yun sa Pangulo. Naturingang ex-military ka. Na dati, ang Pangulo ay boss mo, commander-in-chief mo. Tapos ngayon kung tawagin mo, kuting ng Norte. Ngayon nakikiusap ka, ngayon umiiyak ka. Nakikiusap ka na huwag ka namang kasuhan ng sedition dahil unavailable ito. Na kesyo, fake news na lang ang ikaso sa'yo. Sana naisip mo yan bago ka nagbuka-buka ng iyong bibig. Yan ang makuha mo sa kafa-follow kay Maharlika. Ngayon, ikaw ang napahamak. Dahil ikaw ay nandito sa Pilipinas. Si Maharlika, safe na safe.
pero nakapanira na siya ng buhay ng tao. Sinira kayo, General. Kung bakit naman kasi, hindi na lang kayo manahimik dyan sa farm mo, kasama ng mag-enjoy ng inyong retirement with your beloved wife. Di ba? Di ba ang saya-saya mo last year, in the previous months? Kontentong-kontento ka na sa buhay mo. May pension ka. May farm. Naglalaro na lang at nagbablog. Magkasama na kayo ng asawa mo. Kung bakit pumasok-pasok ka pa sa ganitong klaseng gulo? O ngayon, sorry, nai-intense naman ko, kumakat yung nagagasgas ang lalamunan ko. Paano yan ngayon? Paano pag hinuli ka, inaresto, ikulong? Ang bigat po ng kaso ninyo, General. Destabilization effort, sedition. Sana nag-isip-isip ka sa pinaggagawa mo. Masyado ka kasing bilib na bilib kay Maharlika. Na si Maharlika, isa ring hindi nag-iisip. Kung may isip yan, hindi sana yan dapat kumakampi kay Duterte. Dapat kinikilala niya ang taong susuportahan niya. Magaling siya, di ba? Ang galing-galing niya eh. Ang dami nga niyang nare-research. Kapag mga issue tungkol sa first couple kay Bongbong Marcos, ang dali niyang makahagilap ng mga issue na panira kay Bongbong Marcos at sa asawa. Pero yung mga kaso, mga kademonyohan nitong Tatay Digong niya, wala. Pasipara. Hindi niya alam or tanggap niya. Wow! Tanggap ni Maharlika ang pagiging drug lord at pagiging murderer, pagiging traidor sa bayan ni Duterte. Entonces, ganun din siya. Bakit ka susuporta sa isang drug lord, mamamatay tao, at gusto mong iupo yung anak? May hinihintay kang kapalit. I don't believe na yan ay pagmamahal sa bayan. Dahil kung talagang mahal mo ang bayan, hindi ka susuporta sa mga Duterte. Dahil ang mga Duterte, hindi iniisip ang ikabubuti ng bayan, kundi ikabubuti lang nila. Kaya General Macanas, sana patawarin ka ngayon ng gobyerno dyan sa ginawa mo. Iyakan mo. Total, magaling ka umiyak eh. Iyakin ka eh. Kunting kibot, iyak. Kaya sa harap ng camera. Nakakasuya kaya tingnan. Parang masyadong hindi naman sa hindi umiiyak ang lalaki, kundi parang nadadramahan ako. Iyak. Nung na-release sa pagkakakulong yung si Badoy at saka si Celis, umiyak ka eh. Salamat sa mga PMA. Excuse me. Huwag ka magpakita ng kabubuhan, Macanas. Kilalanin mo si Celis bago mo suportahan. Hindi pa iyak-iyak ka. Buti na lang, dahil sa mga PMA'er. Natakot daw yung
Kongreso? Wow! Kung ano yung sabihin ni Maharlika, Bible truth sa'yo, gospel truth. Bobo lang. Opo, mga kababayan, bobo lang po ang nagpapaniwala kay Maharlika. Kaya ikaw, General Macanas, nabisto ka tuloy na isa ka palang bobo. Di ba? Kung hindi ka ba naman bobo, nagpapaniwala ka dyan sa cheap na babaeng yan. Pati ikaw naging cheap. At ngayon, ikaw ay napahamak dahil sa kakasunod mo dyan. O, si Maharlika, ayahay doon sa Amerika. Hindi kayang hulihin. Ewan ko lang kung hindi nga. I just don't know kung paano yan didisiplinahin ng Philippine government. Or hahayaan na lang nila. Siguro yan. Hindi ko alam. Pero ito si General Macanas, alam niyo, General Macanas, pinagtatawanan ka na ng mga kabaro mo. Nakakatawa ka talaga sa sobrang kabubuhan. Magtiis ka. Manigas ka dyan pag nakulong ka. Nagtatago ka ba? Bakit sabi hinahunting ka eh? Kasi kung dadamputin ka, alam naman kung saan ka dadamputin. Bakit pinaghahanap ka raw? Nagtatago ka na? Harapin mo yan. Ginusto mo yan eh. Sana nag-isip ka muna bago ka nagdadadakdak. Kung hindi ba naman kasi bobo, military ka, pasimuno ka ng destabilization, patalsikin ng gobyerno, bobo lang po ang mag-iisip ng ganyan. Panindigan mo yan, General Macanas. Susubaybayan ko yan. Buti nga sa'yo. Tanda-tanda mo na eh. Nagpapauto ka pa. Uto-uto.